20 na mga mansion na ayaw bilihin kahit sobrang mura lamang ng presyo nito. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga tao ang nangangarap tumira sa mga mansion pero ang pagtatayo at pagbili nito ay sobrang mahal. Pero alam mo ba na maraming mga mansion dito sa mundo na kahit sobrang mura ng presyo ay ayaw pa ring bilihin? Ito ay sapagkat maraming mga misteryo at mga pangyayari ang bumabalot sa mga mansion na ito. Ikaw, bibili ka ba nito? At sa video ngang ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 20 na mga mansion na hindi nabibili. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Lalaurie Mansion. Ang Lalaurie Mansion ay matatagpuan sa 1140 Royal Street sa New Orleans, Louisiana. Kilala ito bilang isa sa pinakanakakatakot na bahay sa lungsod dahil sa kasaysayan nito na puno ng kasamaan. Itinayo ito noong early 19th century at naging tahanan ni Delphine Lalaurie, na isang mayamang babae na kilala sa pagmamalupit sa kanyang mga alipin. Subalit noong April 10, 1834 ay nagkaroon ng sunog sa mansion. Natuklasan dito ang mga alipin na nakakulong sa attic at sila ay mga sugatan at pinahirapan. Mabilis na kumalat ang mga kwento tungkol sa kalupitan ni Delphine Lalaurie na nagdulot ng galit sa mga tao. Sinalakay nila ang mansion pero nakatakas si Delphine at hindi na muling nakita sa New Orleans. At simula noon ang Lalaurie Mansion ay naging simbolo ng kalupitan. Bukod dito, marami ding ulat ang nagsasabi na mayroong mga multo ng mga alipin na nagpapakita at may mga kakaibang ingay sa gabi. Marami na ring mga tao ang nagmay-ari ng mansion pero nananatili ang takot at misteryo nito. Number 2, Amityville Horror House. Ang Amityville Horror House ay isang kilalang bahay na nagtataglay ng mga kwento tungkol sa mga multo. Matatagpuan ito sa 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Nakilala ito noong November 13, 1974, matapos patayin ni Ronald DeFeo Jr. ang 6 na members ng kanyang pamilya sa bahay na ito. At noong December 1975, isang taon pagkatapos ng insidente, ay lumipat ang Lutz family sa bahay. Ngunit umalis sila matapos ang 28 days dahil sa mga kakaibang karanasan nila doon. Ayon sa Lutz family ay nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa maliliit na bagay tulad ng malamig na bahagi ng bahay, mga boses na naririnig sa gabi at mga pintuang biglang bumubukas at nagsasara. Habang tumatagal ay lumala ang mga pangyayaring ito. Sinabi ni George Lutz na nagigising siya gabi-gabi bandang 3:15 ng umaga na sinasabing oras ng mga pagpatay. Si Kathy Lutz naman ay nagkaroon ng mga kakaibang marka at sugat sa katawan. Ang kanilang mga anak ay nakaranas din ng mga nakakatakot na pangitain. Ang mga pangyayaring ito ay naging batayan ng libro ni Jay Anson na The Amityville Horror na naging batayan din ng iba't ibang pelikula. Ang original na pelikulang The Amityville Horror noong 1979 ay naging sikat at sinundan pa ng maraming sequels at remakes. Number 3, The Watcher House. Ang The Watcher House sa 657 Boulevard, Westfield, New Jersey ay sumikat dahil sa kakaibang kwento noong 2014. Binili ng family Brodus ang bahay sa halagang $1.3 million. Bago pa man sila makalipat, ay nakatanggap na sila ng mga liham mula sa isang taong nagpakilalang The Watcher. Sa unang liham ay sinabi ng Watcher na matagal na niyang binabantayan ang bahay at nag-aalala siya sa mga pagbabagong maaaring mangyari dahil sa bagong may-ari nito. Ang mga liham na natanggap ng family Brodus ay lalong naging nakakatakot. Sinabi ng Watcher na may koneksyon ng kanyang pamilya sa bahay at siya ang bagong tagapagbantay nito. Sinusubaybayan niya ang bawat galaw ng mga Brodus at tinatanong kung ano ang plano nila sa bahay at iniisip kung bakit nila ito binili. Hindi nagtagal, ang mga liham ay naglalaman na ng mga personal details tungkol sa mga anak ng Brodus na lalong nagdagdag ng takot sa pamilya. Dahil dito ay sinubukan ng mga Brodus na malaman kung sino ang The Watcher sa tulong ng mga pulis, pero walang malinaw na ebidensya o suspect na natukoy. Ang mga liham ay naging mas madalas at mas detalyado kung kaya't nagdesisyon ang pamilya na huwag nang tumira sa bahay na iyon. Ipinagbili nila ito pero nahirapan silang makahanap ng bibili dahil sa masamang reputasyon ng bahay. Number 4, The Dakota. Ang Dakota ay isang kilalang tirahan sa Upper West Side ng Manhattan, New York City. Matatagpuan ito sa kanto ng 72nd Street at Central Park West.
Dinisenyo ito ni Henry Janeway Hardenberg at natapos noong 1884. Ang itsura nito ay German Renaissance na may mansard roof at dormer windows. Kilala ang The Dakota dahil sa mga sikat na tao na nanirahan dito. At ang pinakasikat na residente ay si John Lennon ng The Beatles na tumira dito kasama ang asawa niya na si Yoko Ono mula 1973. Dito rin siya pinatay noong December 8, 1980 sa harap ng gusali. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng malaking epekto sa mundo ng musika at kasaysayan ng Dakota. Kaugnay din nito, ang interior ng Dakota ay kilala sa maluluwag na apartments, mataas na kisame at magagandang wooden craft. Mayroon din itong mga modern facilities tulad ng private courtyard, gym at mga butler services. Ang gusali ay isang co-op, ibig sabihin ang mga residente ay bumibili ng bahagi ng gusali imbes na mga individual na apartments. Pero kailangan ng approval mula sa board bago makabili. Number 5, Grey Gardens. Ang Grey Gardens ay isang kilalang mansion sa East Hampton, New York. Kilala ito hindi lamang dahil sa architecture nito, kundi pati na rin sa mga nakatira dito. Itinayo ang bahay noong 1897 at naging tahanan ng family Beale na isang kilalang pamilya sa Amerika. Ngunit ang kwento tungkol sa Grey Gardens ay higit na nakatuon kina Edith Ewing Bouvier Beale at Edith Bouvier Beale na mas kilala bilang Big Edie at Little Edie. Si Big Edie ay tiyahin ni Jacqueline Kennedy Onassis habang si Little Edie naman ay pinsan nito. Ang kanilang buhay ay naging paksa ng isang documentary noong 1975 na pinamagatang Grey Gardens na ginawa ni na Albert at David Maysles. Ipinakita sa pelikula ang kakaibang pamumuhay ng mag-ina na puno ng kaguluhan at kalungkutan, ngunit may halong malalim na pagmamahalan. Samantala, dinisenyo ito ni Joseph Greenleaf Thorpe para kay Anna Gilman Hill at sa kanyang asawa na si Robert C. Hill. Ngunit pagkatapos ng ilang pagbabago sa pagmamay-ari ay nakuha ito ni Big Edie at ng kanyang asawa na si Phelan Beale noong 1923. Pero matapos silang maghiwalay noong 1931 ay nanatili si Big Edie sa bahay kasama ang kanyang anak na si Little Edie. At sa loob ng maraming taon, ang Grey Gardens ay naging tahanan ng mag-ina na halos hindi nakikisalamuha sa iba. Ang bahay ay naging sira-sira at napuno ng basura, mga dumi at mga hayop. Number 6, Winchester Mystery House. Ang Winchester Mystery House ay isang sikat na mansion sa San Jose, California. Dito nakatira si Sarah Winchester, ang balo ng tagapagmana ng yaman mula sa Winchester Repeating Arms Company. Pagkamatay ng kanyang asawa noong 1881, ay nagsimula si Sarah ng construction ng mansion na tumagal ng halos 38 years hanggang sa kanyang kamatayan noong 1922. Ang mansion ay kilala dahil sa kakaibang disenyo at complicated layout nito. Mayroon itong 160 na mga kwarto, 2,000 na pinto, 10,000 na bintana, 47 fireplaces, 17 chimneys at 3 elevators. Maraming kakaibang bahagi tulad ng hagdanan na wala namang patutunguhan, pintuang nagbubukas sa mga pader at bintanang walang exit. Walang plano o blueprint ang mansion, kung kaya't madalas itong binabago na nagdadagdag sa misteryo nito. Ayon sa kwento, ay naniniwala si Sarah Winchester na sinusundan siya ng mga kaluluwa ng mga napatay gamit ang Winchester rifles. Naniniwala siyang ang tanging paraan para mapatahimik sila ay ang patuloy na pagpapatayo ng bahay. Sinasabi rin na nakikipag-ugnayan siya sa mga espiritu upang gabayan siya sa disenyo ng mansyon. Number 7, Summerwind Mansion. Ang Summerwind Mansion ay isang sikat na haunted house sa Vilas County, Wisconsin. Itinayo ito noong 1916 ni Robert Lamont bilang isang summer home. Kilala ito dahil sa mga nakakatakot na pangyayari. Maraming tao ang nagsasabing nakarinig sila ng mga kakaibang ingay at nakakita ng mga multo dito. Noong 1970s ay tumira ang pamilya ni Arnold Hinshaw sa Summerwind. Hindi sila nagtagal dahil sa mga kakaibang karanasan dito. Ayon kay Ginger Hinshaw, na asawa ni Arnold ay nakakita sila ng mga multo. Ang kanilang mga anak ay nakaranas din ng mga kakaibang bagay. Ang kanilang kwento ay naging bahagi ng alamat ng lugar na nagdaragdag sa takot at interes sa mansion. Ang Summerwind ay kilala rin dahil sa mga sumpa at misteryo. Ayon sa mga kwento, ay may bahagi ng basement na may pader na walang malinaw na pinagmulan. Sinasabing may nakatagong silid sa likod nito
Pero kahit anong pagsisikap ay walang nakapasok dito. Ang mga ganitong kwento ay lalo pang nagpatibay sa reputasyon ng Summerwind bilang isang lugar na puno ng kababalaghan. Subalit noong 1988 ay nasunog ang mansion at nawasak ito. Number 8. Myrtles Plantation. Ang Myrtles Plantation ay isang kilalang lumang bahay sa St. Francisville, Louisiana na itinuturing na isa sa mga pinaka-haunted na lugar sa Amerika. Itinayo ito noong 1796 ni General David Bradford. Ang bahay ay mayroong 22 na kwarto at napapalibutan ng malalawak na garden. Maraming pamilya ang tumira dito at naranasan ng iba't ibang trahedya tulad ng mga pagpatay at di inaasahang kamatayan. At isa sa mga kilalang kwento ay tungkol kay Chloe na isang alipin na pinutulan ng tainga bilang parusa. At upang makaganti ay nilason niya ang birthday cake ng pamilya. Dahil dito ay namatay ang 2 anak na babae ni Judge Clark Woodruff at ang kanyang asawa. Matapos ang insidente ay pinatay si Chloe ng ibang mga alipin. Ang kanyang multo ay sinasabing nagpapakita pa rin sa planta. Madalas siyang nakikitang may suot na turban at naglilibot sa paligid ng bahay. Bukod kay Chloe ay mayroon ding mga report tungkol sa iba pang kababalaghan sa planta. Maraming bisita at empleyado ang nagsabi na nakakita sila ng mga multo ng mga batang babae na naglalaro sa garden, mga anino na dumadaan sa mga pader, at mga tunog ng mga hakbang sa hagdan kahit wala namang tao. Ang planta ay mayroon ding isang haunted na salamin na sinasabing nagpapakita ng mga image ng mga namatay na members ng family Woodruff. Number 9. The Riddle House. Ang The Riddle House ay isang lumang bahay sa West Palm Beach, Florida. Itinayo ito noong 1905 at dating pag-aari ni Henry Flagler na isang mayamang negosyante sa industriya ng langis at ginawa itong tirahan ng mga tagapag-alaga ng kanyang mausoleum. Ngunit sa paglipas ng panahon ay naging pag-aari ito ng Family Riddle kaya tinawag itong The Riddle House. Ang bahay ay kilala dahil sa kanyang magandang disenyo at kakaibang style mula sa Victorian era. Pero hindi lang ito ang dahilan kung bakit dinadayo ang lugar. Kilala rin ito sa mga kwento ng mga multo at kakaibang pangyayari. Ang pinakakilalang kwento ay tungkol kay Joseph na isang dating tagapag-alaga na nagpakamatay sa attic ng bahay. Mula noon ay maraming tao ang nagsasabi na nakakakita sila ng mga anino, nakakarinig ng mga boses at nakakaramdam ng kakaibang presensya. Number 10. Rose Hall. Ang Rose Hall ay isang sikat na mansion sa Montego Bay, Jamaica. Isa itong kilalang plantation mula pa noong 1770s. Ang mansion ay may malalaking silid, magagandang furnitures at view ng Caribbean Sea na nagpapakita ng karangyaan ng panahong iyon. Kilala ang Rose Hall dahil sa kwento ni Annie Palmer na tinaguri ang White Witch of Rose Hall. Sinasabing siya ay isang malupit na may bahay na nag-asawa ng 3 beses at lahat ng kanyang mga asawa ay namatay sa misteryosong paraan. Bukod dito, sinasabi rin na marunong siya sa magic at voodoo. Ang kanyang kalupitan at misteryosong pagkamatay ay nagbigay daan sa mga kwento ng mga multo tungkol sa Rose Hall. At hanggang ngayon ay sinasabing ang kanyang espiritu ay naglalakad pa rin sa paligid ng mansion. Samantala, noong kalagitnaan ng 20th century, ang Rose Hall ay halos nasira na. Number 11. Monte Cristo Homestead. Ang Monte Cristo Homestead ay isang sikat na lumang bahay sa Junee, New South Wales, Australia. Itinayo ito noong 1884 ng mayamang magsasaka na si Christopher William Crawley. Ang bahay ay may magandang Victorian design at magagandang wooden craft. At nang mamatay si Christopher noong 1910, ang kanyang asawa na si Elizabeth ay nanatili sa bahay hanggang sa siya ay namatay noong 1933. Sinasabing bihira siyang lumabas ng bahay matapos mamatay ang kanyang asawa at naging sobrang mahigpit sa kanilang mga katulong. Dahil dito ay maraming kwento ang lumaganap tungkol sa kanyang kalupitan. Maliban dito, ang Monte Cristo Homestead ay kilala sa maraming kakaibang pangyayari. Maraming bisita ang nagkakaroon ng kakaibang karanasan tulad ng biglaang paglamig ng hangin, paglitaw ng mga anino at mga hindi maipaliwanag na tunog. Sinasabing nagpapakita pa rin ang mga espiritu ng mga Crawley, lalo na si Elizabeth sa bahay. Number 12. Borley Rectory. Ang Borley Rectory ay itinayo noong 1862 sa Borley, Essex, England. Ito ay kilala bilang haunted na bahay sa England dahil sa maraming ulat tungkol sa paranormal activity.
Ang bahay ay itinayo para kay Reverend Henry Dawson Ellis Bull at kanyang pamilya. Ayon sa kwento, ang lugar ay dating monastery. May alamat tungkol sa isang pari at isang madre na nagmahalan, ngunit sila ay pinarusahan. Ang pari ay pinatay at ang madre naman ay ibinaon ng buhay. Noong 1928, sina Reverend Guy Smith at ang kanyang asawa ay lumipat sa Borley Rectory. Dito nila naranasan ang mga kakaibang pangyayari tulad ng mga kakaibang ingay, mga messages sa pader at multo ng isang madre. Pagkatapos nilang umalis ay sina Reverend Lionel Foister at kanyang asawa na si Marianne naman ang sumunod noong 1930. Sila rin ay nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari tulad ng mga bagay na lumilipad, katok sa pader at mga liham na may mensahe mula sa mga espiritu. At si Marianne ay inulat na sinaktan ng mga hindi nakikitang puwersa. Kaugnay nito, noong 1937, si Harry Price, na isang kilalang paranormal investigator, ay nag-rent sa Borley Rectory para pag-aralan ang mga report tungkol sa multo. Kasama ang ilang volunteers ay nagsagawa sila ng mga experimentations at observations. Nakumpirma niya ang ilang paranormal activities at isinulat ang mga natuklasan niya sa aklat na The Most Haunted House in England. Number 13, Swannanoa Palace. Ang Swannanoa Palace ay isang historical house sa Afton, Virginia, USA. Itinayo ito noong 1912 ni James H. Dooley na isang mayamang negosyante at ng kanyang asawa na si Sally May. Ang palasyo ay may 52 na silid at may sukat na higit sa 23,000 square feet. Ginawa ito gamit ang marble mula sa Italy at onyx naman mula sa Mexico na nagpapakita ng marangyang pamumuhay ng mga Dooley. Ang loob ng Swannanoa Palace ay kasing ganda ng labas nito. Mayroon itong malaking hagdanan na gawa sa marble, magagandang wooden panel at mga expensive na ilaw. Samantala, isa sa mga pinakatampok na bahagi ng mansion ay ang Tiffany stained glass window na may larawan ni Sally May. Ang window na ito ay isa sa pinakamalaking Tiffany windows na nagawa. Ang palasyo ay napapaligiran ng mga gardens na dinisenyo upang magmukhang Italian Renaissance Gardens, kumpleto sa mga fountain, statue at maayos na mga halaman. Number 14, Ennis House. Ang Ennis House na tinatawag ding Ennis Brown House ay isang sikat na bahay sa Los Feliz, Los Angeles, California. Dinisenyo ito ni Frank Lloyd Wright at itinayo noong 1924 para kina Charles at Mabel Ennis. Ang disenyo ng bahay ay hango sa mga ancient Maya kung kaya tinawag itong Mayan Revival. Ginawa ito ni Wright gamit ang concrete blocks na merong detailed patterns. Ang bahay ay may sukat na 10,000 square feet kasama na ang isang maliit na guest house. Nasa tuktok ito ng burol kaya tanaw mula rito ang Los Angeles Basin. Maraming bintana at glass doors ang disenyo ng bahay na nagpapahintulot upang makapasok ang natural na liwanag at makita ang view ng paligid. Sikat ang Ennis House dahil sa mga pelikula, TV shows at music videos na kinunan dito tulad ng Blade Runner, The Day of the Locust at Buffy the Vampire Slayer. Ngunit kahit maganda ang Ennis House ay dumaan pa rin ito sa maraming problema. At dahil gawa ito sa concrete blocks ay nagkaroon ito ng mga structural issue habang tumatagal. Subalit matapos naman ang Northridge earthquake noong 1994 at malalakas na ulan noong 2005 ay nasira ang bahay. Number 15, Wyncliffe Mansion. Ang Wyncliffe Mansion o kilala rin bilang Linden Hall ay isang malaking bahay na itinayo noong 1853 sa Rhinebeck, New York. Dinisenyo ito ni George Veitch para kay Elizabeth Schermerhorn Jones na isang kilalang tao sa New York at tiyahin ni Edith Wharton na isang sikat na writer. Ang Wyncliffe ay isa sa mga unang malaking bahay na itinayo sa Hudson River Valley na may kakaibang disenyo at mayroong matataas na tore at magagandang ukit sa mga bato. Ang estate ay may lawak na 80 hectares at may magandang view ng Hudson River. Ang mansion ay may 24 na silid kasama ang malalaking ballroom, elegant dining room at mga kwartong may magagandang wooden panel. Ang disenyo ng Wyncliffe ay may halong European style lalo na sa Gothic Revival na kilala sa matataas na spires at magagandang ukit. Subalit, pagkatapos mamatay ni Elizabeth Schermerhorn Jones noong 1876 ay napabayaan ang mansion at ilang beses na nagpalit ng mga owners. Number 16, Bishopsgate House. Ang Bishopsgate House ay isa ring historical house sa Bishopsgate, London. Itinayo ito noong 18th century at kilala sa kanyang magarang Georgian architecture.
Mayroong 3 floors ang bahay, malalaking bintana at red brick facade. Maraming kilalang tao ang nanirahan dito tulad ng mga negosyante at politiko. Sa loob ng Bishopsgate House ay makikita ang magagandang kisame, wood carving at malalaking fireplace. Ang mga furnitures naman at decorations ay nanatiling original mula noong 18th century. Maliban pa rito, malaki rin ang papel ng Bishopsgate House sa kasaysayan ng London. Bukod sa pagiging tahanan, dito rin naganap ang mahahalagang meetings at events. Number 17, James B. Duke House. Ang James B. Duke House ay matatagpuan sa 1 East 78th Street, Manhattan, New York City. Isa ito sa mga huling malalaking mansion na itinayo sa lungsod. Itinayo ito mula 1909 hanggang 1912 at dinisenyo ni Horace Trumbauer na isang kilalang architect para kay James Buchanan Duke na isang mayamang negosyante. Ang style ng James B. Duke House ay Beaux-Arts, na kilala sa pagiging elegant at puno ng mga detalye. Ang harap ng bahay ay may mga classical pillars at carved decorations. Maliban dito ay meron din itong 5 floors at ang loob ay mayroong mga expensive materials tulad ng marble, mahogany at ginto. Bawat silid ay may natatanging disenyo mula sa magarang hagdanan hanggang sa mga wall panels. Bukod sa architecture nito ay mayroon ding makulay na kasaysayan ang James B. Duke House. Noong 1938, pagkatapos mamatay ni James B. Duke, ang anak niyang si Doris Duke ay nag-donate ng bahay sa New York University. Number 18, Winterbourne Mansion. Ang Winterbourne Mansion ay nasa Boyds, Maryland. Itinayo ito noong 1884 ni Enoch at Josephine Johnson. Ang bahay ay may kakaibang disenyo na may turrets, intricate woodwork at malalaking bintana. Binubuo naman ito ng 3 floors at may magandang view ng Little Seneca Lake. Maraming pamilya at tao ang nanirahan sa Winterbourne Mansion sa loob ng mahigit 1 siglo. Ngunit nang mamatay si Enoch Johnson, ang kanyang asawa at mga anak ang nagmana ng bahay. At noong kalagitnaan ng 20th century ay naging tahanan ito ng mga artist at writer. Sa mga nakaraang taon ay hindi gaanong naalagaan ang mansion kaya nasira ito at nawala ang dating ganda. Subalit kahit ganito ang kalagayan nito ay mahalaga pa rin ang Winterbourne Mansion sa kasaysayan at kultura. Marami namang mga urban explorers at paranormal enthusiasts ang bumibisita sa mansion dahil sa mga report ng kakaibang tunog at apparitions. Number 19, Linwood Hall. Ang Linwood Hall ay isang malaking mansion sa Elkins Park, Pennsylvania at isa sa pinakamalaking private house sa United States. Itinayo ito mula 1897 hanggang 1900 at dinisenyo ni Horace Trumbauer na isang sikat na architect noong Gilded Age. Ginawa ito para kay Peter A.B. Widener na isang mayamang negosyante at philanthropist. Mayroon itong 110 na silid at 70,000 square feet naman ang lawak nito na nagpapakita ng magarang Beaux-Arts style. Bukod dito, ang mansion ay puno ng mahahalagang sining at antique collection ni Widener, kasama ang mga gawa ni Raphael, Rembrandt at El Greco. Sa loob naman ay makikita ang expensive wood, marble sculpture at magagandang painting sa kisame. Meron itong 55 na bedroom, 20 na banyo, swimming pool, ballroom, art gallery at malaking music room. Pero ang kasaysayan ng Linwood Hall ay hindi puro karangyaan. Dahil matapos mamatay ni Widener noong 1915 ay unti-unting napabayaan ang mansion. Number 20, Sloane House. Ang Sloane House ay isang makasaysayang bahay sa gitnang bahagi ng New York City. Itinayo ito noong huling bahagi ng 19th century at ipinangalan kay John Sloane na isang kilalang negosyante. Ang bahay ay mayroong style ng Beaux-Arts, nakilala sa expensive decorations, malalaking hagdanan at matataas na wall. Samantala, hindi lamang simpleng tahanan ang Sloane House dahil ito rin ay simbolo ng yaman at kapangyarihan. Marami ditong mga silid na may antique equipments, mga kurtina at mga sining mula sa kilalang mga artists. Karagdagan pa, ang ballroom naman ay lugar para sa mga mahahalagang pagdiriwang na dinadaluhan ng mga kilalang tao. Sa ilalim ng pamumuno ni John Sloane ay naging sentro ito ng mga social activities at negosyo sa New York. Subalit, habang lumilipas ang panahon ay nagbago ang gamit ng Sloane House.